Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-56 na kabanata. Ang hotdog vendor. Ang puso ni Kathy ay nanlumo nang marinig niya ang paliwanag ng police officer. Ang kanyang buong katawan ay nanginig ng bahagya. Sa nakikita niya, alam niyang si Billy ay guilty. Ang $350,000 ay malaking halaga. Sa isip niya, kung babayaran niya ito, ang buong buhay niya ay masisira. Habang naririnig ni Kathy na si Billy ay nagpoprotesta na siya ay inosente. Medyo naka-recover ng kaunti sa pagka-shock si Kathy. Sumigaw ito ng napakalakas. Hindi kami, nagkamali kayo. Siya, ang talo na iyon, si Alex Ambrose ang kumuha ng pera. Pakawalan ninyo kami. Ang malakas niyang sigaw, ay nagpapatunay na siya ay inosente. Napakamot sa ulo ang police captain. Dalihin niyo sila. Utos nito. Hinawakan ng mga pulis si Kathy at Billy palabas sa bulwagan. Si Kathy ay hindi pa napapahiya sa buong buhay niya. Sa nakaraan, siya ay laging nakaaangat kay Alex. At masayang nagmamalaki sa harap nito. Sigurado siya, na ang pag-iwan niya kay Alex, ay isang matalino na desisyon. Tuluyan nang nakalimutan ni Kathy, na nariyan pa pala si Alex. Si Kathy at Billy, ay puwersahang inilabas ng mga pulis. Si Alex at Debbie, ay nagkatinginan. Nakaramdam sila ng payapa. Isang buwan na rin ang lumipas ang tungkol sa pagnanakaw. At ang kanilang pangalan ay nalinis na rin. Habang patapos na ang bulwagan, tahimik na tinapik ni Alex ang balikat ni Graham. Ipinakita niya ang kanyang pasasalamat sa pagkain at sa pagiging tapat nito sa kanya. Ang lahat ng pagmamalasakit nito sa trabaho ay para sa pamilya. Sobrang natutuwa si Graham sa mga salita na narinig kay Alex. Bago magtapos ang bulwagan, nagpasya na si Alex na lumabas ng hotel. Tumawag siya ng taxi para bumalik sa Preston University. Sa loob ng sasakyan, tumawag si Alex kay Ken Stokes. Ngayon nalaman na ni Debbie ang lahat tungkol sa kanya. Wala nang dapat pang itago. Mr. Stokes, maraming salamat sa iyong regalo. Sinabi ito ni Alex habang nakangiti. Hindi si Alex naniniwala na ito ay nagkataon lahat. Si Billy ay naaresto sa araw na nakabalik sila sa New York. Alex, masyado kang mapagbigay. Magalang na wika ni Ken. Noong araw na ipinadala si Alex sa Harmony Island, si Ken ay tinawagan ang kanyang kaibigan sa security. At makalipas ang ilang araw ay nakakalap sila ng matibay na ebidensya laban kay Billy. Hindi muna nila ibinigay ang ebidensya sa mga pulis. Dahil gusto niya na makita ni Alex mismo ang pag-aresto kay Billy. Nalaman ko rin sa mga security na winasak na nila ang Azure Dragon Society. Natapos ko na rin ang pag-aasikaso kay Miss Debbie para makabalik muli sa Preston University. Maipagpapatuloy nyo na ang inyong pag-aaral. Sobrang ganda ng ginawa mong trabaho ngayon, Ken. Kontento na si Alex. Pagkatapos nila lumabas sa sasakyan, bago pumasok sa gate ng paaralan. Gusto ni Debbie na bumili muna ng pagkain sa street food market. Kaunti lang kasi ang kanyang kinain sa bulwagan. Ang food market ay kasalungat ng Southgate. Hindi naman matagal bago makarating doon. Indian food, Thailand food, Chinese cake, Mexican ensalada, burger, hotdog, at marami pang pagkain na hindi mo inaasahan. Isa itong magandang lugar para mag-snack ang mga estudyante. Karamihan sa mga vendors ay galing sa mahihirap na pamilya. Wala itong masyadong kinikita. Pero kailangan nilang lahat mabuhay, kaya nagsusumikap ang bawat isa. Pumunta tayo sa tindahan ng hotdog, at bumili tayo. Wika ni Alex. At naglakad sila ni Debbie patungo sa hotdog stall. Ang ibang mga tindahan ay maraming tao. Maliban sa tindahan ng hotdog. Siguro ang panindang hotdog dito, ay hindi masarap. Pero si Debbie at Alex ay mapagbigay. Alam nilang ang mga tao na ito, ay may mahirap na pamumuhay. At gusto nila itong suportahan. Hotdog para sa inyong dalawa. Ano ang gusto ninyong toppings? Ketchup o pickles? Tanong ng vendor nang makarating sila doon.
Sila ang unang customer niya ngayong araw na ito. Ang isa po ay ketchup, at ang isa ay pickles. Wika ni Alex. Habang si Debbie ay biglang napaatras. Biglang na-trauma si Debbie, at napaiyak. Siya iyon. Ang kanyang mga mata ay natakot. Hindi niya nakita mabuti ang vendor. Pero nang makalapit na ito, kitang-kita niya ito, siya si Madison Robbins. Hinila ni Alex si Debbie, at kinomport niya ito. Ang huling pagkikita nila ni Madison, ay nilulunod siya nito sa Ramsey Lake. Hindi nakakapagtaka, natakot na siya dito. Mabilis na naglakad si Madison mula sa likuran ng stall, at tumayo sa harapan ni Debbie. Tumingin ito sa kanya, at humingi ng paumanhin. Debbie, nagkamali ako sa pagtrato sa iyo ng hindi maganda. Please patawarin mo ako. Noong araw na inatake niya si Debbie, pinagsisihan na niya ito lahat. Binantaan ni Alex ang pamilya nito para siguraduhin itatakwil nila ito. Ang buong Azure Dragon ay nawasak na rin. Bago pa siya makauwi sa kanilang bahay, ang kanyang papa ay tumawag sa kanya. At sinabi na ang relasyon mo sa pamilya ay wala na. At kinuha na rin ang lahat ng pera nito. Si Madison ay wala ng kahit anong natatanggap sa pamilya. Pero kailangan pa rin niyang magpatuloy sa pag-aaral. Paano siya mabubuhay kung wala siyang pera? Nangangarap pa rin siya na maging mayaman. Pero, ngayon, ang magagawa niya lang ay manghiram ng pera para makabili ng maliit na kariton at magbenta ng hotdog. Nagtitinda na siya ng hotdog ng halos 20 araw. Pero napakahirap makabenta. Sa huli, ang kanyang mga paninda ay ang kanyang kinakain. Sa isang banda, natutuwa siya dahil nagkaroon siya ng 2 customer. Sa isip niya, kahit papaano ay kikita na siya kahit maliit. Pero hindi niya inaasahan na si Debbie at Alex ang kanyang customer. Si Madison ay sobrang nag-aalala. Alam niya na ang pamilya ni Alex ay sobrang maimpluwensya. Nagawa nitong wasakin ang Azure Dragon na pinakamalakas na gangster sa New York. Pati ang kanyang pamilya ay itinakwil siya. Niyakap ni Alex si Debbie at bumulong. Natatakot ka pa rin sa kanya. Alam ko kung ano ang dapat gawin. Inilabas ni Alex ang kanyang cellphone. At nang tatawagan na niya si Ken Stokes. Pagkatapos ni Alex umalis sa Harmony Island, nagkaroon na ng confidence si Alex sa kanyang kayamanan. At nagsimula siyang umakting kagaya ng mga mayayamang estudyante. Ang puso ni Madison ay lumukso sa kaba. Sa pagkakataon ngayon, ay siguradong wawasakin na siya ni Alex. Kahit magmakaawa pa siya sa kapatawaran nito. Hindi na palalampasin ni Alex ito. Huwag, biglang hinawakan ni Debbie ang kamay ni Alex. Upang pigilan. Huwag, tapos na ang lahat. Noong nasa isla pa sila, sinabi ni Alex na sisirain niya ang buhay ni Madison. Pero ngayon, ang makitang nakaluhod si Madison, maraming alikabok ang damit nito, at amoy mantika. Naramdaman ni Debbie na naparusahan na ito ng sobra-sobra. Sige. Ibinaba ni Alex ang kanyang cellphone, at itinago. Maraming salamat. Napakabuti mo. Mag-iisip ako ng paraan kung paano kita mababayaran. Sobrang saya ni Madison. Halos tumulo na ang luha ni Madison. Napayuko na lamang ito, at umiyak na ng tuluyan. Sobrang nagpapasalamat siya. Wala na siyang balak maghiganti kina Alex at Debbie. Alam niyang tuluyan na siyang natalo. Sinabi ni Alex kay Madison na tumayo ka agad para hindi ka makita ng mga tao na nakaluhod. Nag-aalangan itong tumayo. At, niluto na ang 2 hotdog na order ni Alex. Gusto niyang ibigay na lang ng libre ito kina Alex at Debbie. Pero binayaran pa rin ni Alex ito. At nagbigay ng $5. Habang hawak ni Madison ang pera, pinanood niya sila habang papalayo. Natulala siya. Pumatak muli ang luha sa mga mata niya. Iniisip niya kung bakit siya naghirap ng husto. Inilagay niya ang pera sa kanyang wallet. At nagsimulang ayusin ang kanyang stall. At maghintay sa susunod na customer. Si Alex at Debbie ay bumalik na sa paaralan upang umattend sa klase nila. Pagkatapos ng klase, umalis sila at namili ng groceries. At pumunta na sila sa villa ni Debbie. Nagstay silang 2 sa villa. Pero natulog sila sa magkaibang kwarto. Sa police station, si Kathy at Billy ay paalis na. Ang papa ni Billy ay nagpiyansa.
At ang paaralan ay pumayag na bayaran ito ni Billy paunti-unti. Ang paaralan ay hindi na siya papanagutin. Paano kami napunta sa ganitong sitwasyon? Estupidong anak. Sinipa niya ang kanyang anak na si Billy. At nang ito ay nakahiga na sa lapag, sinipa niya uli ito, at sinampal sa mukha. Sa palagay mo ay matalino ka para kumita ng ganoong halaga. Ito ay problema mo, kaya dapat ikaw ang umayos nito. Sumakay sa sasakyan ang tatay ni Billy at nag-drive na ito palayo. Humawak si Billy sa kanyang pisngi. At sumigaw habang tinatawag ang kanyang papa. Ang sagot lang nito ay usok mula sa tambutso ng sasakyan. Sobrang natatakot si Kathy, at nagsimulang umiyak. $350,000. Paano nila ito mababayaran? Tumigil ka sa pag-iyak. Naiinis na nasabi ni Billy. Okay, hihinto na ako. Pero gabi na. 10:00 na pasado. Kailangan na natin makahanap ng hotel na matutuluyan. Wika ni Kathy habang pinupunasan ang luha nito. Itinulak ni Billy si Kathy at sinigawan. Kathy, tanga ka ba talaga? Kaunti na lang ang natira sa pera ko. Gusto mo pa rin mag-hotel? Walang pera si Kathy. Karamihan sa ginagastos niya ay pera ni Billy. Sige, nagkamali ako. Kumuha na tayo ng taxi para bumalik na sa paaralan. Alam ni Kathy na kailangan na maingat siya sa pakikasama kay Billy. Mag-taxi. Alam mo ba kung magkano ang taxi pabalik sa Preston University? Mahigit itong $30. Ikaw ba ang magbabayad nito? Tumingin si Billy kay Kathy, na may nagtatanong na ekspresyon. Nanginginig ang labi ni Kathy habang nakatingin siya kay Billy. Nasasaktan siya sa paraan ng pagsasalita nito sa kanya. At nang tinitigan niya ito, nagmukha na itong pangit para sa kanya. Tara, magbabicycle tayo, pabalik sa paaralan. Hinawakan ni Billy ang kamay ni Kathy, at hinila papunta sa paupahan ng mga bicycle sa gilid ng kalsada. Hinila ni Kathy ang kanyang kamay. At tumakbo ito papalayo sa kanya. Humara si Kathy ng taxi, at mabilis na sumakay pabalik sa Preston University. Sumpain ka, sigaw ni Billy. Nang sumunod na araw, si Debbie ay pumasok ng maaga sa paaralan. Marami siyang nakaligtaang klase nitong nakaraang buwan. Kaya kailangan niya itong habulin. Si Alex ay bumangon ng 8:00 ng umaga. Naglakad ito patungo sa cafeteria. Plano niyang kumain, at pumunta sa dormitory para makita sina Ben at iba pa. Habang kumakain ng agahan, tumingin siya sa kanyang cellphone. Ang larawan ni Billy ay nakadisplay sa front page ng website ng paaralan. Ang istorya ay tungkol sa $350,000 na ninakaw. Napangiti si Alex habang nagbabasa ng mga comments sa page. Si Billy ba iyan? Tanong ng isang estudyante. Ano ang ginagawa niyang magnanakaw dito? Si Billy ay naglakad patungo sa lamesa ni Kathy. Habang si Kathy naman ay kumakain ng isang bowl ng oatmeal. Kahit na naakusahan na si Billy, mukhang mag-stay pa rin si Kathy kay Billy. At susuportahan niya pa rin ito. Hindi niya ito iniwan. Mukhang mahal niya ito. At dapat respetuhin ito ng mga tao. Sa isip ni Alex. Pero narinig niya ang mga sigawan. Nang makarating si Billy sa lamesa ni Kathy, nagdabog si Billy sa lamesa ni Kathy. Isa kang traidor. Tinuro niya ito sabay sabi. Bakit mo ako iniwan kahapon? Hindi ako makapaniwala na bigla kang sumakay sa taxi, at iniwanan ako. Alam mo ba kung gaano kasakit ang binti ko sa pagbabike? Tumingin si Kathy kay Billy ng may ngiti. Nang matapos magsalita si Billy ng pasigaw, sinabi ni Kathy, maghiwalay na tayo. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.